Tao po? Tao po? Ano po yun? Kumusta ka, Ineng? Kami nga palang kapitbahay mo dyan sa kabilang kwarto. Ikaw ba ang bagong lipat dito? May kasama ka ba? Naku, pasensya ka na kung masyado ako matanong ha. Lahat talaga ng bagong tumitira dito, kinakaibigan ko. Namin ang asawa ko. Ganun po ba? Pero hindi ko po kayo napansin nung lumipat ako rito. Kararating lang kasi namin ang asawa ko galing sa probinsya nila. Nagbakasyon. Teka, papasok ka na ba? Nakabihis ka na kasi. Opo. Kasi ngayon po ang unang araw ng pasok namin. Ganon. O, ikaw lang ba mag-isa na papasok? Wala ka bang ka-bed space na kaklase? Wala po eh. Sige po at mahuhuli na po ako. Sumilip pa sa loob ng kwarto ni Christina si Belen. Para bang sinisipat nito kung ano ang meron sa loob ng kwarto ng dalaga. Pagdating naman ni Christina sa eskwelahan, biglang nanibago siya. Ito kasi ang unang araw niya bilang isang kolehiyala. Nursing ang kurso niya at wala rin siyang kakilala o kaibigan man lang doon. Sumalubong sa kanya mga sosyal niyang mga kaeskwela. Magagara ang mga damit nito at ang mga gamit na dala. Habang siya parang a-attend ng prayer meeting dahil nakapalda ng mahaba, nakasimpleng plain na t-shirt, makapal na salamin, tote bag at ordinaryong sandals lang ang suot. Sa susunod na linggo pa kasi sila magsusot ng uniforme, kaya ganun muna ang ayos niya. Di naman sinasadya na nabangga siya ng isa sa mga ito at natapon ng bit-bit na inumin ng babae sa damit at bag nito. Oh my! Ang damit at bag ko! Basa na! Bulag ka ba? Alam mo ba kung magkano to? Sa bagay, paano nga naman malalaman ang kagaya mo? Sa itsura mo pa lang at halata sa suot mo na sa ukay galing yan. Nakakabanas! Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sorry. Tumabi ka nga. Mas lalo ko naiinis niya sa pagmumukha mo eh. Harang-harang ka kasi sa daan. Huwag mo nang pansinin yan, Leona. Sayang lang ang oras mo sa mga ganyang tao eh. Parang galing pa sa bundok eh. Magsisimba ka ba, miss? Ang haba ng palda mo eh. Napayuko na lang si Christina dahil sa matinding hiya. Hindi na rin siya sumagot at nakipagtalo pa sa mga ito at hinayaan na niyang umalis. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Nakakita siya ng isang kapilya. Dahil maaga pa naman at bukas yun, pumasok na muna siya upang magdasal. Panginoon, sana po makapag-aral ako ng matiwasay dito. Ilayo niyo po sana ako sa mga tao na pupukaw ng galit ko. Teka, yun yung babaeng bumangga sa akin kanina sa hallway ah. Aba, talagang kinareer niya yung sinabi mong parang pupunta siya sa prayer meeting sa suot niya. Nakakita ka na naman ng bagong pagdidiskitahan mo. Parang ang boring kasi ng buhay kapag wala akong laruan eh. Sabagay, tama ka rin naman. At sa tingin ko rin, di naman papalagyan eh. Madasalin eh. Uy, ayun na, lalabas na. Hi, bago ka lang dito no? I mean, dito sa city? Oo, galing pa kasi akong probinsya. Halata naman. Ano yun? Sumama ka na lang kaya sa amin para may kakilala o kaibigan ka man lang dito. Oo nga naman. Pasensya ka na pala kung may nasabi akong hindi maganda kanina. Wala lang talaga ako sa mood. Wala na yun. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Christina sa mga ito at pagkatapos ay sumama na siya. Naging maayos at maganda ang araw na yun para kay Christina. Mula noon, lagi nang sinasama ni Leon na si Christina kahit saan sila magpunta. Kinuha talaga nila ang loob nito. Si Christina naman, hindi na nag-isip ng hindi maganda sa mga ito. Dahil masaya rin naman siya na may bago siyang kakilala at nagiging kaibigan. Christina, pwede bang ikaw na lang ang gumawa ng assignments namin? I mean, pakopyahin mo na lang kami. May pupuntahan kasi kami mamaya kaya wala na kaming time gumawa eh. Pwede ba yon? Huwag ka mag-alala, isasama ka na namin sa susunod. Nakaset na kasi kaya hindi ka pwedeng sumama. Oo nga naman, Christina. Alam mo, bilib ako sa'yo. Matalino ka pala.
Nakakaganda lalo sa babae kapag matalino eh. Baka isang araw malaman na lang namin nasa isang beauty pageant ka na ha? Beauty pageant? Hindi naman ako maganda. Para sa mga magaganda lang ang ganun. Sus, pahambol ka pa. O siya, aasahan ka na lang namin ha? Naiwang mag-isa sa loob ng kanilang silid-aralan si Christina. Napangiti siya sa sinabi ni Marco sa kanya. Kinuha niya ang maliit na salamin sa loob ng bag niya at tinignan ang kanyang mukha. Napapangiti siya habang hinahaplos niya ang mukha niya at naiisip ang sinabi sa kanya ng binata. Hindi niya alam na nakita ni Leona ang ginagawa niyang yun. Nako, mukhang gusto ka yata ng weirdong yun, Marco. Pinamimigay mo na ba ako sa kanya? Sa tingin mo ba papatulang ko ang ganyan? Kung kailangan kong utuin ng babae para maging sunod-sunuran siya sa lahat ng gusto ko o natin, gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Kahit ano naman mangyari, ikaw pa rin ang gusto ko, Leona. Sabi mo yan, ha? Oo, kung ayaw mo maniwala, pahalik ako kahit isa lang. Ayoko nga. Huwag dito, no? Nasa eskwelahan tayo. Walang kaalam-alam si Christina na pinagkakaisahan siya ng tinuturing niyang mga bagong kaibigan. Bago umuwi, pumunta na muna ng kapilya si Christina upang magdasal. Taimtim siyang nanalangin doon at ipinagpasalamat ang naging buong araw niya at ang mga bagong kaibigan niya. Pagkatapos, umuwi na siya sa boarding house at bago dumiretso ron, sumaglit na muna siya sa palengke upang bumili ng maluluto niyang pagkain. Sa boarding house na yon, nasa labas ang kanilang mga lutuan. Ipinagbabawal na kasi ang mga yun sa loob ng kwarto dahil delikado. Magluluto na sana siya nang mapansin niyang wala ng gas ang lutuan niya, gayong kabibili niya lang nito. Iha, ubos na ba ang gas mo? Naku, pasensya ka na. Diyan kasi kami nakapagluto kanina at naubusan kami. Pero huwag ka mag-alala, ipinagtabi ka naman namin ng ulam ni Cardo. Ganun po ba? Gusto mo bang lutuin pa rin yung binili mo? Pero kung may ref ka naman, ilagay mo na lang sa loob. Kung wala, sayang naman kasi baka maitapon mo lang. Madaling masisira yan kapag walang ref. Oo nga naman, Iha. Medyo marami pa naman yung karning binili mo. Sige po, pakiluto na lang. O ayan, pumayag na siya, Belen. Iluto mo na dun sa lutuan natin. Bigyan mo kami ng pulutan ni na paring Kiko ha, at magiinuman kami rin sa baba. Ano ka ba, Cardo? Nakakahiya kay... ano nga ulit ang pangalan mo, Ineng? Nakalimutan ko kasing itanong kanina. Christina po. Sige po, pasok na muna ako at magbibihis pa ako. Sige. Teka, ang karne, Christina, nakalimutan mong iwan. Ay, oo nga pala. Pagkapasok ni Christina sa loob ng kwarto, naging napakalawak ng ngiti ng mag-asawa. Wala na kasing trabaho si Cardo at naubusan na rin sila ng pagkain. Akala nila magagalit si Christina nang ubusin nila ang gas sa lutuan nito, ngunit hindi. Binigyan pa sila ng pandagdag na makakain nila para sa hapunan. Akalain mo yung Belen? Di man lang siya nagalit na ginamit natin yung lutuan niya. Naubos pa pati gas. Halata naman sa mukha niya na hindi siya madamot o nagrereklamo eh. Pero wag nating gawing lagi ha. Baka magsumbong sa magulang niya. Tapos bigla na lang tayong sugurin dito. Unti-untiin lang natin. Teka. Paano nga pala natin lulutuin yan? Di ba nga wala na tayong gas? Di ba gusto niyo ng pulutan ng mga kaibigan mo? Oo, anong kinalaman nun? Di manghingi ka ng pambili ng gas sa mga yon. Dalawain mo na ha. At yung butane ni Christina ang gagamitin natin. Medyo sira na yung sa atin eh. Saka mahirap naman kung siya pabibili. Sa kanya na nga galing tong karne at gulay. Ang dami pa naman ito. Ang laki siguro ng allowance nun, no? At ang dami ng pinamili. Siya lang naman mag-isa. O siya, sige. Puntahan ko muna yung mga tropa ko sa labas para makapangdilihensya na rin. Bumaba na nga si Mang Cardo para puntahan ang mga kaibigan niya upang manghingi ng pera pambili ng gas. Samantalang si Christina naman, nagbihis na at pagkatapos ay nagpunta sa kanyang maliit na altar. May nakatabing na kurtina rito para kahit na may sumilip sa pinto, hindi ito agad makikita. Tiningnan ni Christina ang mga santo na naroon
at sinindihan ang mga kandila bago nagdasal ng mataimtim. Hinalikan pa niya ang rosaryo na nakasabit, ganon din ang mga santo, bago natapos sa pagdarasal. Dahil pagod sa buong araw sa paaralan, nahiga na muna saglit si Cristina. Hanggang sa hindi niya namalayang tuluyan na siyang nakatulog at nagising na kinabukasan. Oh, Ineng, gising ka na pala. Katok ako ng katok sa pinto mo kagabi pero parang tulog ka na. Inubos na lang namin yung pagkain, baka kasi mapani, sayang naman. Ayos lang po, Aling Bilin. Hindi ko rin naman po namalayan na nakatulog na ako. Papasok ka ba ngayon? Opo, maliligo muna ako at sa labas na lang po ng paaralan namin ako kakain para diretso na lang din po ako sa pagpasok. Sige po, punta na muna ako sa banyo. O sige, Ineng. Hoy Belen, narinig ko yung sinabi mo ron sa bata na kinatok mo siya para bigyan ng pagkain. Kahit hindi naman. Sira ka ba? Eh di pag sinabi ko yun baka pabayaran sa atin yun. May pera ka ba? Wala nga akong trabaho, pera pa kaya. Kaya nga, kaya ibig sabihin magganap ka na ng trabaho. Lakas-lakas mong kumain pero ang tamad-tamad mong maghanap ng trabaho. Yung natirang ulam kagabi akin na yun ha. Teka, ang dami nun na. Hati tayo ron. Che, tigilan mo nga ako Cardo. Maghanap ka ng trabaho kung gusto mo ng masarap na ulam. Pagkatapos namang magbihis ni Cristina, dali-dali na siyang umalis. Mas maaga siya kaysa kadalasang oras na umaalis siya. Yun ay dahil na maaga siyang nakatulog kinagabihan. Kinuha na lang din niya ang pagkakataong yun para makapag-almusal pa siya sa maliit na kainan sa labas ng eskwelahan niya. At pagdating nga niya roon, agad na umorder na siya ng makakain. 2 itlog nga po, tsaka 2 longganisa at 2 kanin po ate. Pahingi na lang din po ng sabaw. Cristina? Uy, Marco, maaga ka rin? Nasaan si Leona? Oo, ang aga kasing nanermo ni Mama kaya umalis na lang ako. Di nga ako nakapag-agaan eh. Si Leona, malayo ang bahay nun sa amin tsaka may sasakyan naman yun eh. Kaya ihahatid yun. Gusto mo ba sabay na lang tayong kumain? Hindi rin naman ako nakapag-agahan eh. Mauhuli na kasi ako kapag nagluto pa ako sa boarding house ko. Kaso sakto lang pamasahe pa uwi ang pera ko rito eh. Pwede bang pairamin mo na lang muna ako? Bayaran na lang kita kapag may pera na ako. Sige. Masayang nagkwentuhan sina Marco at Cristina habang kumakain. At pagkatapos nun, sabay na silang pumasok sa eskwelahan. Habang naglalakad, napapansin ni Cristina na pinagtitinginan sila ng ilang estudyante. Ang iba'y nagbubulungan at ang iba naman ay nagtatawanan na tila nanunuya. Ilang sandali pa, inakbayan na ni Marco si Cristina, bagay na ikinabigla ng dalaga. Tara na, bilisan na natin. Ha? Sige. Nga pala, Cristina, nagawa mo na ba yung assignment natin? Ay hala, nakalimutan ko. Nakatulog na kasi ako kagabi eh. Pero madali lang naman yun. Bilisan na natin pumunta sa classroom para magawa ko na. Pagkarating nga ng classroom nila, agad na ginawa na ni Cristina ang assignment nila. Walang kahirap-hirap na sinagutan lahat ng yon ni Cristina. Napahanga naman si Marco dahil talagang matalino ang dalaga. Mabilis na natapos yon ni Cristina at nang matapos niya, agad na kinuha ni Marco ito para kopyahin. Kopyahin ko na ha. Baka kasi dumating na yung mga kaklase natin, mahuli pa ako. Ikukopya ko na lang din si Leona para sabay-sabay na tayo magpasa. Unang subject pa naman to isasubmit. Ilang sandali pa, dumating na rin si Leona. At kasabay nito ang prof nila para sa unang subject. Saktong patapos na si Marco sa pagkopya para kay Leona nang madulas ang babae na may dalang inumin at saktong natapon yun sa papel ni Cristina na pinagkopyahan ni Marco. Bahagyang nabasa lang ang papel nila ni Leona dahil naiangat ito ng binata. Ngunit ang papel ni Cristina, nabasa ng husto at napunit pa na siyang saktong pagdating naman ng prof nila na pagpapasahan ng assignment nilang yun. Sa makatuwid, hindi tuluyang nakapagpasa si Cristina ng takdang aralin dahil sa nangyari.
At siya lang talaga ang hindi nakapag-submit sa kanilang lahat. Dahilan para pagalitan siya ng professor nila. Christina, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya nangyari kanina. Nadulas lang talaga ako. Pasensya ko na rin kung hindi ko nakapagpasa ng assignment kahit na sagot mo naman yun at kinopya ko lang. Kaso, nakakahiya rin kapag hindi kami nakapagpasa eh. Gusto mo, ilibre na lang kita ng pagkain para makabawi man lang? Okay lang ako. Aksidente lang naman yun eh. Kahit na, napagalitan ka pa rin ni Sir dahil sa nangyari. Tara sa kantin, sagot ko na ang lunch mo. Ako nang pipili para sa'yo. Hindi, ako na. Ayokong gumagastos ka, Leona. Paano mo ako ililibre kung wala kang pera? Hindi ba sabi mo kaninang umaga, saktong pamasahe na lang pauwi ang pera mo, Marco? Kaya nga ako sumagot ng agahan mo kanina eh. Oo nga pala, wala nga pala akong pera. Nakalimutan ko eh. Sige, ikaw na muna ang sumagot, Leona. Walang imig na pumunta ng kantin si Leona para umorder ng pagkain nila at sinundan naman siya ni Marco. Kita sa mukha ni Leona na naiinis ito sa binata dahil hindi ito umiimik. So, close na pala kayo? Magkasabay pa talaga kayo mag-breakfast ha? Wow! Kaya siguro magkatabi kayo kanina pagpasok ko no? Kung hindi ko pa binasa ang papel niya, hindi ka pa aalis sa tabi niya. Nagsiselos ka ba? Wala akong gusto sa weirdong pangit na yan oh. May pustahan lang kami ng mga tropa ko. Dapat mahulog sa akin ang loob ni Christina in less than 2 weeks. Dahil kung hindi ko mababawi ang kotse ko. Pinalayas pa naman ako sa bahay dahil doon. Baliw ka talaga. Siguraduhin mo lang na pustahan lang yan ha. At wala ka talagang interes sa babaeng yon. Ikumpara mo nga ang sarili mo sa kanya. Sa tingin mo ba may seseryoso dyan? Ikaw pa rin ang gusto ko, no? Talaga lang ha? Ay, wait, may plano ko. May ilalagay ako sa pagkain niya. Sira ka ba? Lalasunin mo siya? Baliw hindi. Yung iniinom kong pandayat na tinigilan ko na dahil parang hindi na ako matigil kaka-CR eh. Yun ang ilalagay ko sa inumin niya. Walang kamalay-malay si Christina na may ginagawa pala sa likod niya ang 2 taong tinuturing niyang kaibigan. Pasimpleng nilagyan ni Leona ng diet tea ang inumin ni Christina. Iced tea din naman yon kaya hindi niya mahahalata na may ibang hinalo sa inumin niya. Sabay na kumain silang 3. Panay naman ang inom ni Christina at ilang sandali pa nga, bigla nang kumulo ang tiyan nito at biglang sumakit. Oh, ano nangyari sa'yo? Sumakit bigla ang tiyan ko eh. Punta muna ako saglit sa banyo. Sige lang, take your time. Sige, mauna na muna ako ha. Masakit na talaga eh. Marco, tawagan mo ang tropa mo. Sabihin mo harangan ng mga banyo na pupuntahan ni Christina. May madasaling probinsyana na magkakalat ngayon. Loko ka talaga. Ito ba yung sinasabi mong plano mo kanina? Hindi naisip ko lang ngayon. Tinawagan nga ni Marco ang mga kaibigan niya at tawang-tawa naman na sumunod ang mga ito. Sinundan ni Leona at Marco si Christina. Pigil na pigil talaga ang sarili dahil talagang nababanyo na siya. Namumutla na rin ito at butil-butil na ang pawis sa noo. Biglang may ilang mga estudyanteng lalaki ang lumapit kay Christina na nagkukunwaring gustong makipag-usap sa kanya. At yun ang mga kaibigan ni Marco na tinawagan niya upang pigilang makapasok ng CR si Christina. Pinapatabi niya mga ito ngunit ayaw talagang makinig hanggang sa hindi na napigilan pa ng dalaga na magpasabog ng masamang hangin. Dahil doon, napuno siya ng kantsaw at tawanan dahilan upang mapahiya siya ng sobra. Tumabi nga kayo. Masama na nga yung pakiramdam ng tao, ginagawa niyo pambiro. Sige na, Christina. Pumasok ka na sa loob. Salamat, Marco. Sige na, pasok ka na at bilisan mo na. Wow, knight in shining armor yan. Siyempre hindi. Paraan ko yun para matalo tong mga gunggong na to. Paano ba yan mga pare? Mukhang kitang-kita ng panalo na ako. May kotse na ako, may pera pa. Punta kayo bukas sa likod ng building o kahit sa rooftop. Doon ko makukuha si Christina. Hindi na nakita pa ni Christina sina Marco paglabas niya ng banyo. Ngunit pagkatapos nun, umuwi na muna siya ng boarding house dahil hindi talaga maganda ang kanyang pakiramdam.
Pag-uwi niya, nagtaka siya kung bakit bukas ang pinto ng kwarto niya. Dali-dali siyang pumasok at doon niya na lamang nawawala na ang laptop niya at ilang mga pagkain na inimbak niya at gamit. Mabilis siyang lumabas at kinatok ang mga kwarto na katabi niya, subalit walang nagbubukas. Parang walang mga tao sa loob. Napahilamos na lang ng 2 palad sa kanyang mukha si Christina dahil sa nangyari. Ginagamit niya kasi ang laptop na yon para sa pag-aaral niya, ngunit kinuha ng nanloob sa kwarto niya. Kinagabihan, narinig niya ang ingay ng mag-asawang sina Belen at Cardo. Lalabas na sana siya para magtanong sa mga ito, subalit natigilan siya sa usapan ng mga ito. Paano kung magsumbong sa mga pulis yan? Baka imbestigahan din tayo dahil kapitbahay tayo eh. Hanggat walang ebidensya, hindi mangyayari yan. Nasa atin pa ba ang laptop niya? Wala na, di ba? Dahil binenta na natin. Sa bagay, tsaka wala naman nakakita sa atin eh. Ang mahal pala nun, no? Ang dami nating napamiling pagkain eh. Oo nga eh. Tara, pasok na tayo. Baka may makarinig pa sa atin. Naku, wala yan dahil wala naman nakatira dyan sa tabi natin eh. Tsaka si Christina malamang tulog na yun dahil may pasok pa bukas. Hindi makapaniwala si Christina na ang mga taong pinakitaan niya ng kagandahang loob ay magagawa siyang pagnakawan. Dahil dito, naikuyom niya mga kamao sa galit. Idagdag pa ang pagkapahiya niya sa eskwelahan niya at ang pagkawala ng laptop niya. Napaluhod na lang siya sa harap ng altar at napadasal habang umiiyak. Kahit na may nakukuha naman siyang pera mula sa pensyon ng mga yumaong magulang, hindi naman sasapat yun upang bumili siya ng panibagong laptop agad-agad dahil doon din niya kinukuha mga panggastos niya sa araw-araw. Kinabukasan, naging normal pa rin ang pagbati ni Christina sa mag-asawa. Bagay na ipinagtaka ng mga ito kung bakit parang wala lang dito na nilooban siya. Pagdating sa eskwelahan, agad na bumungad sa kanya si Marco na nakabuntot na naman sa kanya. Ayos ka lang ba? Huwag mong isipin yung nangyari kahapon. Siguro naman maayos ng pakiramdam mo, no? Ano ba kasi ang nakain mo? Yung sa kantin lang naman ang kinain ko. Dumaan ako ng butika kahapon para bumili ng gamot kaya gumaan agad ang pakiramdam ko. Pero iba kasi ang inaalala ko ngayon, Marco. Pinasok yung kwarto ko sa boarding house habang nasa eskwelahan ako at ninakaw ang laptop ko. Ano? Gusto mo bang samahan kita mag-report sa pulis? Hindi na. Wala na rin naman akong magagawa pa ron. Ipagdarasal ko na lang sila. Christina, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Mamaya, pagkatapos ng klase natin, kita tayo sa rooftop. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Ayoko lang na may istorbo kapag nag-usap tayo. Ayos lang ba yun sa'yo? Sige. Yun, sabay na tayo mamaya after class ha. Tara, sa kantin tayo. Libre kitang merienda. Tumango naman si Christina sa pag-aakalang sinsero sa kanya ang binata. Pagkatapos ng klase, agad na nagyaya na si Marco na magpunta sila sa rooftop. Ngunit inaya muna ni Christina si Marco na sumaglit sa kapilya. Dumadaan kasi talaga siya roon upang magdasal bago umuwi. At pagsapit nga ng hapon, sabay na silang pumunta ng rooftop. Doon ay hindi maiwasan ni Christina na makaramdam ng kaba at hiya. Hindi naman kasi niya maipagkakaila na nagkakagusto na siya sa binata. Maliban kasi sa gwapo ito, maganda rin ang pakikitungo sa kanya. Ano bang sasabihin mo sa akin, Marco? Kinakabahan ako eh, pero kasi hindi ko inaasahan na mararamdaman ko sa ito. Isa ka sa mga espesyal na tao na kilala ko. Christina, gusto mo rin ba ako? Ha? Nakakabigla naman ang tanong mo, Marco. Ganun ba? Masyado yata ako mabilis. Sige, alis na lang ako. Pasensya na. Marco, sandali. Doon na napangiti si Marco nang tawagin na siya ni Christina.
Painosente naman itong humarap sa dalaga na tila masayang tinawag nito ang pangalan niya. Muli siyang lumapit at dito nang umiti sa kanya si Christina at sinabing nagkakagusto na rin siya rito. Napangiti si Marco sa narinig at nang akmang hahalikan na sana niya ang dalaga kung saan napapikit na rin ito, biglang humagalpak sa pagtawa si Marco. At dito na naglabasan sina Leona at ang mga kaibigan niya. Dito naalala ni Christina ang mukha ng mga lalaki. Sila yung mga humarang sa kanya nang papunta na sana siya sa CR. Grabe naman yan, Christina. Ang lambot naman masyado ng ilong mo, te. Hindi mo pa jowa, nagpapahalik ka na agad. Teka, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, tinulungan mo akong manalo sa pustahan namin ng mga kaibigan ko. Oh, akin ang mga pera niyo mga pare at ang susi ng kotse ko. Thank you, Christina. Nabawi ko ulit ang kotse ko. Pustahan? Anong pustahan? O siya, ako na magpapaliwanag para sa'yo. Pinagpustahan ka nila na kapag nahulog ka o napaibig ni Marco, mababawi niya ang kotse niya, plus may pera pa siya. Akala nga nila mahihirapan siya sa'yo kasi madasali na conservative ka. Kaso malandi ka rin pala, kaya yan, nanalo ang boyfriend ko dahil sa tulong mo. Boyfriend? Oo. Christina, kami na ni Marco, matagal na. Hindi ka talaga niya gusto. Kinuha niya lang ang loob mo para manalo siya sa pustahan nila. At nung sumakit ang tiyan mo sa kantin, ako may gawa nun. Nilagyan ko ng diet tea ang iniinom mo. Hindi ko naman alam na agad-agad ang talab sa'yo. Mas malala pa kaysa sa akin. Well, pangit talaga ang brand na yon. Kamutikan ka na nga magkalat Ibig sabihin, pinaglaruan niyo lang ako? Nagkibit balikat lang sina Leona at Marco sa tanong ni Christina, habang ang mga kaibigan naman ni Marco ay pinagtatawanan at kinakantsawan lang ang dalaga. Tumakbo pa alis sa lugar na yon si Christina at umuwi sa boarding house niya. Naabutan na naman niya ang mag-asawa na ginagamit ang kalan niya ng walang paalam at humingi ng pasensya sa kanya. Ngunit hindi niya na sinagot. Sa halip, dumiretso na siya sa kwarto niya nang walang sabi-sabi. Agad na lumuhod si Christina sa harap ng altar niya habang umiiyak at punong-puno ng galit. Kinuha niya ang isang kahon na gawa sa metal na nasa ilalim ng kanyang kama. Nakatago sa likod ng ulo ng santo na nasa kanyang altar ang susi nito. At pagkatapos, humarap siya sa santo at rosaryo na nasa kanyang altar. Kilala mo ko. Hindi ako basta nagbibigay ng parusa sa isang tao. Pero kung nararapat, alam mong agad na ginagawa ko. Anak ng isang may kayang pamilya mula sa kanilang probinsya, ngunit angka ng mga manggagaway si Christina. At bago pumanaw ang mga magulang niya, isinali ng mga ito sa kanya ang kaalaman nila. Kinuha ni Christina ang isang itim na libreta sa loob ng kahon na yun at isang maliit na garapon na may lamang isang malaking alupihan. Pinalitan niya ng itim na mga kandila ang nasa altar at sinindihan yun. Kumuha rin siya ng malinis na puting papel at sinulat doon ang pangalan ng mag-asawa, gayon din sina Marco at Leona. Pagkatapos ay nilagay niya sa garapon na merong malaking alupihan. At pagkatapos, binulungan niya ito ng itim na orasyon at baliktad na dasal ng simbahan bago ito hipan. Makalipas lamang ang 3 araw, nakita niya mismo ang resulta ng ginawa niyang ritual. Cardo, bakit parang lumalaki yata ang tiyan ko? Baka buntis ka, di mo lang sinasabi sa akin. Paano ko magbubuntis kung menopause na ako? Nag-iisip ka ba? Teka, biglang sumakit ang tiyan ko. Parang may lalabas. Ay naku, tigilan mo nga ako, Belen ha. Magbanyo ka rin sa baba. Yung babae na to talaga. Dali-dali namang bumaba upang magbanyo si Belen. Ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang may gumagapang sa likuran niya galing sa lumabas mula sa katawan niya.
At nang tingnan niya, namutla siya nang malaman na alupihan pala yun. At hindi lang isa, kundi marami. Dahil dito, napasigaw siya at napatawag sa asawa niyang si Cardo na dali-dali namang pumunta sa kanya. Nang maabutan siya nito, nawalan na siya ng malay. At dito na humingi ng tulong si Cardo sa mga kapitbahay niya. Nakita at narinig sila ni Cristina, ngunit hindi na sila nito tinulungan. Nadala sa ospital si Belen, ngunit sa kaparehong araw ding yun, ganun din ang nangyari kay Cardo. Subalit pinauwi rin sila dahil wala namang makitang problema ang doktor sa kanila. Samantala, sa kabila ng nangyari, kaswal na pumasok pa rin si Cristina sa pinapasukan niyang eskwelahan. Hindi para ipagpatuloy ang pag-aaral, kundi para masaksihan ang mangyayari kina Leona at Marco. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga ito na nagkakasiyahan. Tinitigan lang niya ito habang bumubulong ng orasyon sa hangin. Oh, ba't panay kamot mo sa mukha mo? Ewan, bigla na lang nangati ang mukha ko eh. Aray, ang tiyan ko, ang sakit. Ang mukha ko parang mapupunit. Nakita ni Cristina kung paano nagsipulasan at sumigaw sina Leona at Marco nang magsilabasan sa katawan nila ang malalaking alupihan. Napangiti ng bahagya si Cristina bago tumalikod at pasimpleng naglakad paalis habang ang ibang estudyante nagkukumpulan sa kinaroroonan ni Marco at Leona upang mag-usisa. Dinala ang mga ito sa ospital at parang wala lang ito kay Cristina. Pagkatapos ng klase, dumaan na muna si Cristina sa bakery at sa nagtitinda ng prutas at bumili doon upang ibigay sa mag-asawang sina Cardo at Belen. Cardo, ikaw na magbukas kung sino yan. Alam mo naman masama ang pakiramdam ko eh. At bakit ako hindi? Sige na, buksan mo na. Baka may-ari na yan ng bahay at pinapaalis na tayo dahil hindi pa tayo nakakabayad. Pakiusapan mo na muna. Ano ba naman yan? Sino ba kasi yan? Oh, Cristina, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Magandang gabi po, Mang Cardo. Nalaman ko po kasi na ospital daw po kayo ni Aling Belen. Kaya ito, bumili po ako ng pasalubong para sa inyo. Naku, nag-abala ka pa, Ineng. Pero salamat ah. Belen, si Cristina nandito at may binibigay na pagkain. Pwede po ba akong pumasok? Nakangiti na wika ni Cristina. Napatango na lamang si Cardo at pinapasok ang dalaga. Hindi inaasahan ng mag-asawa ang pagdating niya. Ginala ng dalaga ang mga mata sa paligid ng bahay at hindi sinasadyang nakita niya ang ilang gamit na nawala sa kanya nang nilooban siya. Gayon din ang ilang pagkain na lagi niyang binibili sa paborito niyang tindahan. Napalunok ang mag-asawa ng hawakan at busisiin ni Cristina ang mga ito. Ano po bang nangyayari sa inyo? Totoo po ba yung sinabi ng mga kapitbahay na may lumabas daw na malalaking alupihan sa inyo? Baka nabarang po kayo o may kumulam sa inyo. Hindi namin alam. Wala namang kaming alam na nakaalitan dahil mababait naman kaming mag-asawa sa mga kapitbahay namin. Tsaka habang nasa ospital kami kanina, may naririnig akong bumubulong at sumusutsot. Alam nyo, Aling Belen, sana naisipan nyo na lang magpagamot o lumapit sa mga albularyo at mas maigi pang magdasal na lang po kayo. Magkumpisal kasi di ba po may mga kasalanan tayo na tayo lang din ang nakakaalam. Malay nyo po, yun ang magpagaling sa inyo. Sige po, inaantok na kasi ako eh. Aalis na po ako para makapagpahinga at kayo rin po. Hindi na umimik pa ang mag-asawa at hinayaan na nilang umalis si Cristina. Mula ng pangyayaring yun, hindi na nakialam pa ng kahit na anong gamit ni Cristina ang mag-asawa. Sa halip, umalis na lang ang mga ito at lumipat. Samantala, nasira naman ang mukha ni Marco dahil nagkaroon ito ng impeksyon matapos ang nangyari.
Habang si Leona naman, tila nawala sa sarili dahil sa sobrang takot sa nangyari sa kanya. Inusalan din kasi siya ng orasyon ni Christina para mawala sa sarili nitong katinuan. Hindi na muling kinausap o nilapitan pa ni Christina sina Leona at Marco. Umalis na rin siya sa boarding house na tinitirhan niya, pati na rin sa universidad kung saan siya pumapasok. Umalis siya at lumipat muli sa ibang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya upang makapagsimula siya ulit. Subalit kung sakali mang maulit ang nangyari, hindi pa rin siya mag-aalangang gawin ang kanyang lihim na kakayahan. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Kina Rosalina Bugayong from Singapore, Nancy Mercado, Gia Gigi, Virginia Divina from Saudi Arabia, Mercy Grace Yoting, Estrella Cortez from Canada, Gemma Aquino, Arlene Torquisa, Weng Oracion, Phoebe Ranyada, Jasmine Vicente, Rachel Ignacio, Teresa Balino, Jen Esto from Hong Kong, Roxanne Diga at shoutout kina Consolacion Alvarez from Annalisa Diga, Jocelyn Morilla, Vivienne Baterbonia, Kim Bara, Yasden Love, Beverly Remeo, Arlene Torquisa, Lisa Takada from Nagoya, Japan, Christina Peru, Maridin Leonardo from California, USA, Angelina I. 1431, Kimpoy Feliciano, Weng Oracion from Singapore, Roberto Crimen, Nancy Mercado, Ben Abanyo, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Mirasol Masuher, Ronald Belsa Bahado, Brian Landicho from Saudi, Alfreda Alano, Ad Mako from Hong Kong, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Ami Yong, Corazon Cacalda, Marie Decain 523, Bernadette Alegarbes at Lea de la Peña Garcia. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.